matapos mapasama bilang mga kontraktor. Dalawang bank accounts naman ang tila nagpapatunay ng koneksyon nina CWS Party List Representative Edwin Guardiola at Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo. Nasabing bank accounts, kabilang na sa na-flag ng AMLAC. Ang detalye sa Politico Update ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 18, 2025, ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa nasa mahigit 1,000 bank accounts na nakapangalan kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola at sa mga kumpanyang konektado sa kanya. Kasunod yan ng naging investigasyon at petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang Newington Builders, S.Ang Construction and General Trading at Laurel Development Corporation. Out of 1,193 bank accounts na na-flag ng AMLAC, 55 ang direktang nakapangalan kay Guardiola. Dalawa rito, joint bank accounts nila ni Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo. Matatanda ang si Momo ang pinalitan ni Guardiola bilang representative ng CWS Party List noong 2022. Isa rin siyang dating undersecretary ng Department of Public Works and Highways. Nang umpisang pumutok ang flood control scandal, kabilang din siya sa co-chairpersons ng House Infrastructure Committee na siyang nag-imbestiga mula sa hanay ng mga kongresista. Ang ginawa ko ay ganda, bitang ng loob ko sa lahat sa iyo. Kung hindi mo gawa, hindi ako nakakapagservisyo sa anyong bayan. O music, ikaw, Ari, haligi, ang Surigao. Ikaw ang dapat matungkulan sa Surigao. Si Edwin Guardiola po, engineer, Edwin Guardiola, ginawang congressman, Congressman Bobo. Matatandaan nitong nakaraang Disyembre, naghain ng reklamo ang mga pari ng Diocese of Tandag City at ilang abogado laban kay Congressman Momo sa Office of the Ombudsman. Kaugnayan ng mga umano'y violations ni Momo sa mga batas patungkol sa prohibited interest. Pagmamayari kasi ng pamilya ni Congressman Momo ang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation, kung saan nagsisilbi pa rin siya bilang shareholder ayon sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission. Ang kumpanyang ito nakakubra ng mahigit 1 billion pesos worth of contract sa DPWH sa probinsya ng Surigao del Sur mula 2017. Ayon kay Momo, politically motivated ang inihaing reklamong ito. Nag-divest na rin daw siya sa nasabing kumpanya mula nang maupo siya bilang Surigao del Sur Congressman noong 2022. Although tama yun, mayroong nakontrata yung pamilya ko, pero the company was created right after I retired from the Department of Public Works and Highways. I retired in the Department of Public Works and Highways in 2017, and then right after that, nag-establish sila ng corporation, and I was even one of the member of the corporation before. But when I become congressman, I divested my interest. Bukod kay Congressman Momo, kasama rin sa natukoy na frozen bank accounts si Dionisio Valencia Torreja, na presidente rin ng construction firm na Torreja Construction Corporation. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, may probable cause para sabihing related to an unlawful activity ang mga natukoy na bank accounts. Sa loob din daw ng mahigit isang dekada, mahigit 7 billion pesos worth of transactions ang naitala sa 55 bank accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Hindi pa kasama ang nasa mahigit 1,000 bank accounts na nakapangalan sa mga Guardiola-owned companies na nakapagtala ng halos kalahating trilyong pisong financial inflows and outflows mula 2010 hanggang 2025. 20 days lang ang ipinataw na freeze order ng Court of Appeals sa natukoy na accounts at nakaschedule kahapon ang pagdinig kung i-extend ba ito o ipahihintulot na muli ang paggalaw ng financial assets ni Guardiola at ng mga kumpanyang konektado sa kanya. Humihingi pa ng update ang BNC sa Court of Appeals at AMLAC kaugnay sa naging desisyon sa naturang pagdinig. Sinubukan din namin kunin muli ang panig ni Congressman Momo pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Joash Malimban, Billionaire News Channel.